ng Biblia, gawin ng bawat isa ang ayon sa impinasya niya sa kanyang puso, hindi mabigat sa loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ayan. Basahin po natin sa 2 Corinthians o 2 Corinto 9:7. Sabi po dito, magbigay ang bawat isa ng mula sa puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan lamang, dahil mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Amen po ba? Kasi kung magbibigay po tayo, dapat naman talaga kusang loob po natin. At lagi po natin tandaan na ang pagbabalik ng loob ay isa pong uri ng pagsamba. No, kasi kung sinusunod po natin yung pagbabalik ng loob na sinasabi ni Jesus na kusang loob, ibig sabihin, naniniwala po tayo sa Kanya, nananampalataya po tayo. No? Huwag po natin kalimutan na yung pagbabalik ng loob, hindi lang pagbabalik lang natin yan. Isa pong uri yan ng pagsamba. Sabi po sa awit 49, 6-7, ang mga nagtitiwala sa mga pag-aari nila at nagyayabang tungkol sa kanilang malaking kayamanan, walang isa man sa kanila ang makatutubos sa kapatid niya o makapagbibigay sa Diyos ng pantubos para sa kanya. So ano po bang sinasabi dito? Na nagtitiwala po tayo sa sarili nating kayamanan o pinagmamalaki natin yung meron tayo na bagay. Makakatubos po ba yan kung yan hindi natin gagamitin sa tama? Na magbibigay, meron pa po na nagbibigay lang para magkaroon ng kapalit. No? Huwag po natin gawin yung mga ganung bagay dahil yung pagbabalik kaloob po para sa ating Panginoon, isa po yan uri ng pagsamba. Hindi po yan dahil lang sa gusto natin o gusto ni pastor na magbigay tayo. Na huwag kang magsimba kasi kung wala kang ibibigay. Kasi naranasan ko po na hindi magsimba kasi wala akong pambigay, nahihiya ako. Huwag po natin isipin na laging kailangan magbigay, hindi po tayo pinipilit. Kasi kung unang-una, yung pastor natin pinipilit tayo, po yung ipatutupad niya dito sa ating church. No, malinaw po ba yun? Na yung pastor po natin hindi pinatutupad yung po. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, magbigay lamang ayon sa sariling pasya o kusang loob. No? Kaya sa bawat po na pagbabalik ang loob natin, sana po hindi masakit sa bulsa, no? Yung kusang loob lang kasi minsan pag napilitan tayo, baliwala po yun na kahit gaano kalaki ang binigay mo, kung napilitan ka lang, parang baliwala lang po yun. Kasi hindi po tinitignan ni Lord kung gaano kalaki yung binibigay mo. Ang tinitignan niya, yung laman ng puso mo kung bukal talagang ibinabalik mo sa Kanya yung kaloob na yan. No, dahil naniniwala po ako at sana tayong lahat maniwala na hindi po natin kaya lahat ng bagay kung wala ang Panginoon sa atin. Okay. Magsitayo po tayong lahat. Ipanalangin po natin ang ating mga pagbabalik kaloob. Lord God, Ama namin nasa langit na makapangyari sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na to na nagtagumpay po kami ngayon, Panginoon, sa mga oras na to na narito kami ngayon sa aming sambahan, Panginoon. Panginoon, nawa ay magamit po namin ng tama ang pagbabalik kaloob po ng bawat isang ito, Panginoon. Itatak niyo po sa aming puso at isip, Panginoon, na ang pagbabalik kaloob po ay isang uri ng pagsamba sa inyo, hindi lamang basta pagbibigay, Panginoon. Maraming salamat po sa blessing, Panginoon, na nag-uumapaw, Panginoon, na hindi nagkukulang, Panginoon. Naniniwala rin po kami, Panginoon, na itong church na to ay hindi niyo hahayaan na hanggang ganito lamang, Panginoon. Maraming salamat po. Puputihin po namin lahat ng mga kaya namin para sa inyo, Panginoon, upang lalong mas mapaganda namin ang aming sambahan at mas maparami po namin ang membro ng sambahan na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo.
Yes. Lord God, hallelujah, amen namin nasa langit, Panginoon. Tunay nga ikay dakila at banal, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mapapagnibubuin, Panginoon. Ikaw rin ang Diyos na mapagpatawad, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. At higit sa lahat, ikaw ang Diyos na may dakilang pagmamahal para sa bawat isang Panginoon. Salamat po dahil sa inyong dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming pagkakamali at pagkukulang sa inyong, Panginoon, ay nariyan kayo na nanatili na nakaagapay, nakaalalay sa amin, Panginoon. Salamat po dahil sa inyong pagmamahal, ipinadala niyo po si Heso Kristo, Panginoon, upang kami ay muli maligtas at makapanambalik sa inyong piling, Panginoon. Lord God, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon, na naging magtagumpay ang aming panambahan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng taong ginamit ninyo mula umpisa hanggang sa matapos ang aming panambahan. Lord God, lubos po ang aming papurit pasasalamat sa inyo, Panginoon, dahil sa pagtatapos ng aming panambahan ito, Panginoon, ay napuspos po ang aming Espiritu Santo, Panginoon, ng inyong banal na salita, Panginoon. Sa aming pong paglabas sa inyong panambahan, Panginoon, nawa po dala-dala po namin ang aming pusong busog na inyong mga pagpapala, Panginoon. Muli po, maraming maraming salamat sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted above the earth. His glory and honor and praise is of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. Itaas po natin ating mga kamay sa Diyos. Dakila naming Diyos, amin po pinapaspasan sa iyo, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord. Paspasan mo, Panginoon, ang aming mga physical, Lord, upang ito maging masigla, malusog, Panginoon. Proteksyonan mo ito sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Paspasan mo, dakilang Diyos, higit sa lahat ng spiritual naming pagkatao, upang ito manatiling matatag, laban sa anumang tukso, Panginoon, at upang makapaglingkod, Panginoon, sa iyo. Dakilang Diyos, gaya din po ang material needs namin, Lord. Ang sino mang may business, Lord, inyong palaguin, Panginoon. At gaya din po ang sino mang walang trabaho, dakilang Diyos, bigyan mo po ng trabaho. At yung may mga trabaho, Panginoon, i-increase mo po ang kanilang mga kinikita, Lord.
Bless everyone of us, Father God, all aspects of our life, Panginoon. Pagpalain mo dakilang Diyos sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen at amen. Tinatawagan natin si Brother Julio. Yung mag-asawa at yung anak niya, isama niya na dito. Ipag-pray natin silang buong pamilya. Kasi si Brother Joe ay pinagpala ng Diyos. Sister Rochelle ay pinagpala sila ngayon sa dito. Dito sa taas. Siya po ay mangingibang bayan o mangibang bansa sa Martes. Hingin natin na ang gabay ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanilang mag-asawa, na hindi ho madali ang maghiwalay ng ilang taon dahil ang mahalaga sa kanila ay matatatag, no? Yung dun sa mga taga-abroad, hindi ako against sa nag-abroad. Pero against ako pag hindi pa matatag. Kasi marami pong nag-abroad na sira ang pamilya. Pero sa tingin ko sa gabay ng Diyos, matilig sila matatag, hindi masira ang kanilang pamilya. Kaya hingi natin ang basbas ng Diyos sa kanila. I-extend natin ninyo yung mga kamay ko sa pag-isa. Ama naming Diyos, narito ang mag-asawang ito, Lord. Unang-una po, si Brother Juju, Lord, kilala mo po siya. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa pamilya nila, Lord. Aming dalangin, Lord, aming itinataas sa iyo, Lord, ang buhay ni Brother Juju na Barusa. Father God, gabayan mo po siya, Lord, anumang kanyang maging trabaho sa ibang bansa. Patuloy mo siya, Panginoon, na ingatan, proteksyonan, i-provide mo ang lahat ng kanilang pangailangan, Lord. At kaya din po pagdating niya sa ibang bansa, Lord, ituro mo ang tamang panambahan upang makadalo din po siya, Lord. Bigyan po siya ng positive mind, Panginoon, pag-iisip na positibo at kalusugan ng pangatawan upang magampanan niya ang kanyang trabaho, Lord. Bigyan po siya ng lakas at ganoon din po sa kanyang spiritual higit sa lahat. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan upang pagpatugunan niya ang lahat ng kanyang tukulin. At kayo din po sa spiritual higit sa lahat, Lord, huwag mo hayaan na mawalay siya sa iyo, Lord. Pagpalain mo siya sa lahat ng oras at ingatan. Kayo din po ang kanyang may bahay, si Rutsel, Lord, na siya ay maiwan sa kanilang tahanan. Ganun din po ang kanyang anak, Lord. Dakilang Diyos, ikaw magpala patuloy sa buhay si Rutsel. Ingatan mo po siya kasama kanyang anak, Lord, at mabuhay sila na magpaglilingkod sa iyo. Proteksyonan mo siya, Lord, sa anumang sakit at karamdaman, at patuloy mong bigyan siya ng pag-iisip na positibo, Lord. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan spiritual higit sa lahat upang makapaglingkod na magpatuloy, Panginoon. Kaya din po ang kanyang anak, Lord, patuloy mong i-bless, patuloy mong bigyan siya ng magandang pag-grace sa kanyang kaisipan ng Panginoon upang maging ganap po siya, Panginoon, na kanyang pagkatao, Lord. Father God, ikaw magpaspas sa mag-asawang ito, pagpalain mo sila, Panginoon, spiritually, physically, materially, higit sa lahat, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, both sides sa kanila, Lord. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you.